Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po mga kabarangay. Ito po inyong lingkod, ang inyong pambansang kagawad, Butch Serrano. Para sa ating mga kabarangay, may special double feature po kami sa inyo ngayong araw. Nakarinig na ba kayo ng dalawang magkapatid, parehong kapitan, ng magkabilang barangay, at parehong nanalo ngayong BSKE sa score na 16-0? Lahat pasok. Well, nandito po sila ngayong araw upang ipamahagi ang kanilang knowledge, pagsikap, at mga plano sa kani-kanilang barangay. Ladies and gentlemen, from Barangay Pleasant Hills, punong barangay Mark Rainiel V. Evangelista. Isa po siya dating SK chairman from 2007 to 2010 at isa ring 3-termer barangay kagawad at ngayon nga po ay newly elected punong barangay ng Barangay Pleasant Hills. And dito po sa aking katabi, from Barangay Mauway, Kapitan Froilo Aquiles L. Evangelista, ang youngest punong barangay ever elected sa history po ng Pilipinas. Mga kapitan, mga evangelistas, family of evangelistas, magandang araw po sa inyo at welcome po sa barangay tayo. Good afternoon po. Magandang Good afternoon po sa programa din niyo. po. At sa mga kabarangay namin, good afternoon din po. Good afternoon din po sa inyo. Kags, mga evangelista, mga gwapo. Oo nga, mga gwapo Kaya nga naman sila. pala nanalo. Kaya nais ko lang pong ulitin, sila po ay magkapatid. Okay? Kung sasabihin niyo, parehong barangay, hindi po. Magkabilang barangay, pero magkatabi po sa Mandaluyong, Pleasant Hills, at saka po Mauway. Kags, meron ka bang gustong itanong muna sa kanila bago tayo mag-umpisa talaga sa ating... Yes, Kags, una kong tanong syempre, paano kayo nagsimula sa politika? Siguro unahin natin si Cap Renz. Ako po, nag-start ako bilang SK chairman noong 2007. Naging 3-termer barangay kagawad po ako hanggang sa naging barangay chairman po ngayon. Pero yung family po namin, talagang nag-start pa po sa Barangay Pleasant Hills as barangay, Tanyantol del Barrio pa at that time, yung great-grandmother ko po. So, pagkasimula po niya, naging Tanyantol del Barrio siya. Sumunod na po yung mga anak niya bilang kagawad, naging kapitan pa po. So, hanggang ngayon po, patuloy pa rin po kami nakakapagsilbi. So, from the 1950s, Po, 1959 po, yung great-grandmother Kapitan del Barrio pa ang tawag. 1959. 1959. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Nanganak ka na yung mga yun, anak di ba, Kags Marie? I think it really runs in the blood. Yes. At the same time, Kags, I believe si SK chairman before, way back, is also the SK Federation President of Mandaluyong City during those times. Kabatch ko kasi siya na SK President that time. Yes, Biruin mo, pareho. Kags, ngayon kapitan na siya. Oo nga, oo. Hindi mo masasabi, no? How time flies, di ba? 16 That's true. years. Pagkatapos, hindi mo masasabi yung political career mo kung saan ka dadalhin. Marami nga tayong mga naging kaibigan na ngayon kapitan na, yung iba, konsihal na, hindi mo masasabi. Yung iba, ayaw na sa politika, yung iba natutuloy pa rin, di ba? Pero kausapin natin ang kanyang younger brother, si Cap Froy ng Barangay Mauway. At such a young age, parang si Kags Marie nag-umpisa sa politika, SK chairman, 16 years old. Si Cap Froy, ngayon ay 18 years old. In the history of the Philippines, siya po ang pinakabatang kapitan. At ngayon po, newly elected, Cap Froy? Opo. So, paano kayo, ang hirap magsalita, na paano kayo nag-umpisa sa politika? Dahil ayan talaga ang umpisa niya hindi ba? Yes, actually yung iba dumadaan muna sa pagiging kagawad, pagiging SK, but this time, nagsimula siya agad as punong barangay. Talagang gusto niyo magsilbi, Cap Froy? Oo naman po. Ang buong puso po. Tapos, pero ang father mo naging kapitan ng barangay ninyo. Opo. Which is both your fathers, of course. Pero ilan pa ba ang evangelista na nakaupo sa inyong barangay? Sa barangay po namin, ako po, father ko po,
brother ko po at kapatid po ni Papa. Okay. So, magkapatid, tapos ang father mo, dating kapitan, bumaba as kagawad. Opo. Well, bumaba. Hindi naman yan sabi natin bumaba in status. Kasi, si Cap Froy, tumakbo, unopposed. Nung nalaman mo unopposed ka, anong feeling mo? Siyempre po, nakakagulat din po. Pero masaya naman din po kasi naramdaman po nila yung serbisyong pinaramdam po ng father ko at ng aming pamilya po. Ito, Kags Maria, no? For a lot of young people na nagsastart, ang start nila SK, si Cap Froy, punong barangay agad. Pero Cap Froy is still studying. Kumbaga para siyang working student. Anong year ka na ngayon, Cap Froy? Graduating po ng grade 12, senior high po. Senior high. Senior high ka rin, Cap? Di ba? Graduate na. Imagine, di ba? Talagang, Kags, alam mo, hindi mo masasabi talaga yung destiny ng isang tao. Without you knowing siya, nag-aaral at the same time, punong barangay. Ito yung pinakamabigat na obligasyon with duties and responsibilities na may nakaakibat talaga. At the same time, nag-aaral siya. Well, ang paniniwala naman natin, di ba, Kafay, matanong kita ulit, bilang senior high, yung mga qualifications ng kapitan, di ba, able to read and write lang. Pero you make it a point na mag-aral pa rin habang ikaw ay nagsiservisyo. So, sa pag-aaral mo na yan, ang plano mo ay makagraduate ng college. Opo, of course. Pangarap din po ng mother and father ko po yan. Yes. So, hindi mo talaga kalilimutan ang pag-aaral. At the same time, nagsisilbi. Ano ang feeling na yung younger brother mo, kasama mo na ngayon sa serbisyo? Tsaka yung bang, meron ka bang brotherly love na para bang aalalayan mo ang brother mo? Kasi nasa kabilang barangay lang siya. Opo. Siyempre po, bilang kuya, bilang kapatid, siyempre, dapat proud ka po lagi sa mga achievements ng kapatid mo. Hindi lang po sa kung sinong kapatid mo, dapat po lahat proud ka kung ano man na-achieve din politically at personally po. Sa kagaya po niya, para isa po kami ngayon magsisilbi. So, hopeful naman ako na ma-achieve din po niya yung purpose po namin na may bigay po talaga yung serbisyo para doon sa mga kabarangay namin. Extra proud lang din po ako dahil nga po, siyempre, napakabata po niya, na-open na po sa kanyang ganyang opportunity. Binigay naman po sa amin ng pagkakataon. Kaya mas lalong proud po ako. Siguro naman po, mas proud po sa kanya yung parents niya, parents po namin. Thankful po kami talaga. Kags Marie, maisingit ko lang, marami kasing mga tataas ang kilay sa ating mga manonood na paano yan, may magkapatid, mag-ama, magpinsan, magkapatid sa konseho, yung mga ganito. Alam niyo po, yung anti-dynasty, applicable lang po, matagal na ho namin sinasabi, sa SKs. Pagdating sa national, local, at saka barangay, wala hong anti-dynasty specific law na nagbabawal na umupo ang mga magkakamag-anak. Ngayon, para sa akin, kasi marami tayong nakikita na marami nakaupo, di ba? Kags Marie, sa pwesto, maraming naiinis. Ako, very sympathetic ako sa mga ganyan kasi galing po rin tayo sa isang political family na once upon a time, umupuho kami sa Batangas and then sa Parañaque, pero ngayon hindi na masyado. Pero galing po tayo dyan, sanay po tayo dyan. Kaya naman po, lagi ko po sinasabi, if there is a family of doctors, merong family of lawyers, merong family of engineers, merong ding family of politicians. Hindi ho talaga may iwasan, lalo na, I'm sure, Cap Froy, yung father mo nakita mo nagsisilbi at such a young age. Kaya naman, na-imbibe sa'yo yung ganong klaseng feeling na dapat nagsisilbi ka rin sa taong bayan. Di ba? Kumbaga, yun ang nakita mo sa father mo . Anong bang memory sa father mo ang maaalala mo na nasabi mong, ay, gusto ko rin maging kagaya ni Papa? Kumbaga, parang tumatak sa'yo na masasabi mong legacy ng Papa mo. Siguro po yung yung pakikipagkapwa niya, the way siya makipag-socialize sa tao, yung paano niya i-treat yung tao. Yun po. So, sa madaling sabi, Kags Butch, ito yung leadership ng Papa niya talaga niya na talagang tinitingala talaga niya. At the same time, nakikita naman natin at a very young age is
soft-spoken din siya eh. Alam mo yun? Yung, minsan yung kiliti ng ating mga kabarangay, alam mo yung a man of few words, pero pag nagsalita, may dating. Ito naman si Kuya. Si Ang Cap dinefine Renz. ko talaga Yes. si Cap Froy. Oo nga. Pero si Kuya naman, yun ang kanyang hindi makakalimutan sa kanyang papa or father. Si Cap Renz, ano naman Cap Renz ang iniwang leksyon sa iyo ng father mo na nauna sa inyo maging kapitan at nung tumakbo kayo, ano ba ang kanyang mga advice? Kasi hindi biro na ang babata ninyo ay pumasok sa politika. Ako po, bago pa ako umpisa bilang SK, noong 2007 nga po, lagi pong pinapangaral niya sa akin, pagka pumasok na ako dyan, dapat wag na wag ako mang-aapak ng kapwa namin. At the same time, hindi naman pwede na ihahalal ka lang. So, dapat po, pag nandiyan ka na, wag ka mang-aapak ng kapwa, at the same time, magtatrabaho ka ng nararapat po. Hindi naman pwedeng lahat, kasi barangay level po yan, lahat ng problema, magkakaiba po, ma-handle mo. Di ba po? So, dapat po, ang trabaho laging nararapat na ayon po sa sitwasyon. Okay, tanong ko sa inyo to ni Kags Marie, kayong dalawa. No, kasi pareho kayo naging SK Bakit chairman. po ako kasali dito? Siyempre, pareho kayong SK chair at saka magka-batch kayo. Ito kasi marami nakikinig ng mga SK sa atin. At I'm sure ina-idolize kayong dalawa. I'm sure ikaw rin, of course, bilang 18 years old, punong barangay. Pero, would you say, Kags Marie at saka Cap Renz, na yung pagiging SK ninyo at such an early age, nakatulong sa pagiging 3-termer kagawad at ngayon po, punong barangay na kayo? Kasi, kaya naman binuang SK, training yan ng mga future leaders. So, anong masasabi nyo sa inyong mga naging experience sa buhay? Cap, Malaking bagay po yung SK. Hindi lang po dahil sa training siya. In a way po, magiging broad-minded ka. At sa ganun ka, sa edad mo po, magiging broad-minded ka na. Siyempre po, bilang teenager, may mga lapses ka rin po. Matututo ka na rin. Kumbaga, may pressure po kasi doon. So, make or break po yon. Kung maganda po yung naging patakbo mo ng SK ka, maki-carry over mo po yon, which is naging kagawad nga po ako. So, tingin ko naman po, in a way po, naging maayos po yung nung SK ako. Kags? Yun. Alam mo, Kags Butch, tama yung sinabi ni Cap Renz. Talagang it will make it or break you as a public servant. And kaya siguro dumating din kami sa time na during that time kasi nung batch namin, SK abolishment talaga yung umiiral sa Congress, sa Senate, na i-abolish na. But during those times, I believe ko naaalala pa ni Cap Renz, isa kami sa mga kabataan na lumaban na instead of abolishing the SK, why not reform it? And we are very glad to say na na-reform po ang SK. Siguro may mga loopholes pa rin, pero ang ibig po naming sabihin, at the very young age, hindi po dapat iniisang tabi ang sangguniang kabataan because this is the training ground ng lahat ng mga future leaders in which na totoo naman po, kasi kami po ay produkto ng SK, at the same time, nagbunga yun, yung pagiging productive namin, at siguro may nagawa nga kami. Kaya tinangkilik kami ng mga tao at nakatulong rin sa amin para maging barangay kagawad ng 3 terms. At the same time, siya tumuloy kasi siya as punong barangay. Alam nyo, yun nga at such a young age, no? Kumbaga, lumaki kayo sa harapan ng inyong mga constituents. Tama mga ka bata dyan, kayo Kags. hanggang sa, ito na nga, hindi naman kayo may edad na, no? Pero nag-mature kayo sa harapan ng inyong mga constituents. Kasama nyo sila at napagsilbihan ninyo. Sinabi nga ni Cap Renz na hindi ka nagiging narrow-minded, lumuluwag. Kasi nakikita mo na lahat So naiintindihan mo rin at such a young age na ngayon, alam natin na pinagdadaanan pagdadaanan pa lamang Ni Cap Froy. Cap Froy. Handa ka ba doon sa mga pagsubok na yon? Kasi sila nag-SK sila start pero ikaw kapitan agad. Of course, yung mga kagawad mo medyo mas matanda sa inyo. Cap. Ano naman po ako. Handa naman po ako sa pagsubok na pagdadaanan ko po. Kasi guided naman din po ako ng father ko, ng mother ko. Since parehas po silang naging barangay chairman ng barangay chairman. Mother ko po naging barangay chairman po ng Pleasant Hills. Father ko naman po obviously naging barangay chairman po ng Mauway. And siyempre mga kuyas ko po,
guided din po ako. Kaya hindi po ako malolost track. Oh, well, supremely confident, yan ang maganda. Kaya siguro gustong-gusto ang mga evangelista ng kanilang mga taga-barangay. Personal question. Okay. Isasabihin sana ako, pero sige. Oo, go sige, ahead. yun na muna, Hindi, sige. Go ahead, baka makalimutan mo, Kags. Tatanungin ko sana kung sila ba ay may mga niniligawan at meron sila mga, alam mo, iniibig mga crush sa buhay. Ito na naman tayo. Pumasok tayo sa showbiz. Siyempre, Alam niyo kasi kailangan talaga, love life. yeah, Importante yan. At saka inspiration yan, Kags Inspiration Butch. yan, oo. So, Kap, una ka muna. Wala po. Wala pa kasi bata pa. Tsaka nag-aaral pa, wag muna. Kap, Ako po, Renz. hindi pa po ako kasal. Yun na lang po masasabi ko. Ayun. Basta hindi pa po ako kasal. Very Available. safe. Available. Available. And ready to mingle. Ayun mga kabarangay, as we can see, Kags Butch, madagdag ko lang. Dito ko napatunayan na the sustainability and continuity talaga ng pagseserbisyo is importante at mahalaga. Kasi imaginein mo, narinig naman natin from their experience that they came from from one family na talagang nagbigay na ng serbisyo. At makikita mo yung progreso at improvement ng kanilang mga barangays ay tuloy-tuloy. Kumbaga, hindi na hampered yung pagbibigay ng service. Kaya naman, nakita naman natin sa resulta ng eleksyon. 16-0 mga kabarangay. Kaya napaka-importante talaga na ang mga programa ay ipinagpapatuloy para naman din yan sa inyong mga constituents. Alam mo, Kags, naniniwala ako dyan na hanggat gusto ka ng tao, pinauupo ka. Pangalawa, saan ka ba naman nakakita magkapatid na yung si Kuya, naka 16-0, yung kanya nakababatang kapatid, nakapitan din, 16-0. Bihirang-bihirang mangyari yun. Wala namang straight sa panahon ngayon, no? Pero dahil siguro sa ganda ng kanilang mga serbisyo at pinakitang mga performance ng mga dati nilang mga inupuan, ayan, sinusuklian sila ng higit pa sa inaakala nila. At kahit nasa murang edad, ayoko naman sabihing murang edad kasi nakakahiya naman dahil mga boss natin to mga punong barangay. Pero ganun pa man, yun na nga, yung destiny nila siguro nasa politika. Kaya naman, pag-uusapan pa natin, ano ba naging sikreto ng kanilang pamilya sa usapang politika? Lahat yan dito sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa